Ay po, magandang hapon po sa lahat. Tayo po ay mag-share ng salita ng Lord sa oras na ito. Yun po. Bago pa akong magsimula sa aking mga talata po, dadala ko po kayo sa Matthew 19:26 po. Ang aking pong pamagat dito ay pinamagatang ko po sa posible sa Diyos. Yun po. Tapos, ang aking pong panimula ay sabi, nararanasan mo na ba ang mapunta sa sitwasyon kung saan parang wala ng pag-asa? Sa sitwasyon kung saan parang wala ng pag-asa. Di ba po? Sa Matthew 19:26, sinabi ni Jesus, sa taong hindi posible ito, ngunit sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay posible. Di naman po, naman ang sa Panginoon po talaga ay walang posible. Ang salitang ito ay hindi simpleng kung kundi nagbibigay loob, kundi isang katotohanan na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng ating mga kahinaan. Yun po ang aking sa Matthew 19. Sabi po sa unang puntos ko po ay ang kakayahan ng tao ay may hangganan. Di ka naman po kasi po tayo, ang kaya po kasi natin na meron po tayong limitation po, kasi yung tao ay minsan po ay napapagod, diba po? Pagod yung ating physical. Bagamat sa Panginoon, wala siyang pagod, kaya po ang ating ipagkatiwala natin sa Panginoon. Tapos po, dun po sa Marcos 10:27 po, ito po ang sabi, tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Yun po. Yun po ang sabi ng sa Marcos. Ang sa akin naman po, ang lahat ng bagay ay maaring mangyari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Di ka po, sa akin na lang po bilang sa aking karanasan, ang lahat ng bagay hindi ko kaya, di ka po. But ipinagkatiwala ko sa Panginoon yung mga bagay na yun, nakakayanan ko dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay. Yun po. Dala ko naman po tayo doon po sa pangalawa, doon po sa Efeso 5:20 po. Sabi din po doon, lagi kayo magpasalamat sa Diyos at ang Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po. Sabi nga po sa lahat na po ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Tingnan po. Sa lahat ng pagkakataon, lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Hindi lamang ginagawa kapag tayo ay pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Diba po? Pag tayo kasi meron tayong Diyos, lagi lang natin ipagkatiwala sa Panginoon yung ating mga alalahanin. Diba po? Kasi po, pag wala po talaga tayong Diyos sa buhay natin, para po ang bigat-bigat ang bigat ng lahat ng bagay. Pero pag nasa Panginoon tayo, para siyang hanggang siyang dalhin, kasi nga posible sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kaya. Diba po? Yun lang po. Medyo ma-explain lang po. Doon naman po tayo sa Lucas 1:37 naman po. Ito po ang sabi, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ang nilagay ko po lang ito ay, ang lahat ay posible sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Yun po. Dito po ako sa pangalawang puntos
ko na po ito. Sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Yun nga po, ang ano ko doon ay, ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hangganan. Hindi nga po. Kaya yun. Tayo po kasi pag may Lord tayo, walang mahirap na gawin ang ating mga yung ating mga ginawa sa buhay. Para sa akin, although kasi nga sa tao kasi lagi inisip ay mahirap ang mga bagay-bagay na ito. Ito po kasi lately, sobrang sabi ng mga tao, sobrang na yung mga kasi napasok mo sa mga. Sabi ko, hindi para sa akin dahil para sa akin, hindi siya mahirap dahil may Diyos ako na nagbibigay ng lakas sa buhay ko. Kaya po, nagagawa ko yung mga bagay na yan dahil sa Panginoon. Ayun po. Tayo na po ay pupunta po sa ating conclusion na po ako. Kaya po, ito po ang aking conclusion. Sa ating buhay, may mga bagay na hindi natin sayang baguhin. Ngunit sabi nga po sa Matthew 19:26, na ang imposible sa tao ay posible sa Diyos, kaya magtitiwala tayo sa Kanya dahil siya ang Diyos na gumagawa ng himala sa tamang panahon. Sabi ko nga, Lord, salamat dahil ang dami ng mga himala sa buhay ko na naranasan. Kaya nga po, hindi ako nga titigil. Although napapagod ako, siyempre tao lang din po ako, pero yung aking spiritual ay patuloy pa. Sabi ko nga sa mga kasama ko, may assignment ako, para ako gusto magpahinga. Pero hindi ako hihinto doon na sabihin na, parang hindi na atin siya. Hindi, patuloy pa rin ako dahil ang biyaya ng Diyos ay nararanasan ko sa aking buhay at ang kanyang himala. Simula nung nakilala ko siya. Kaya ito lang po at maraming salamat.